Tahimik ka, hampas lupa. Sigaw ng hukom na naging sanhi ng malakas na tawanan mula sa mga manonood. Walang inaasahan na ang mapagkumbabang lalaking ito ay mas makakaintindi pa ng batas kaysa sa kahit sinong bihasang abogado. Ang sumunod na pangyayari ay nag-iwan ng katahimikan sa buong korte. Maligayang pagdating sa Tales of Conquest. Saan ka nakatutok mula? Umalingaw-ngaw ang mga yapak sa marmol na pasilyo ng sinaunang hukuman. Sa labas punong-puno ang plaza ng mga taga-baryo, mga taong ni minsan ay hindi pa nakapasok sa isang korte. Pero kakaiba ang araw na ito. Isa sa kanila ang haharap kay Hukom Eduardo Aquino, isang taong kilala sa kayabangan at pangungutya sa mga taong walang makintab na sapatos o mamahaling kurbata. Sa loob ng korte, umuungol ang mga kahoy na bangko sa bigat ng mga manonood. Mga tindero, estudyanteng abogasya, mga ginang na may pamaypay na puntas, at pati na rin mga batang abogado ang dumalo, hindi para sa hustisya, kundi para sa libangan. Kumalat ang balita na may isang mahirap na magsasaka na naglakas loob na kalabanin ang makapangyarihang may-ari ng lupa sa kanilang baryo. Dumating ang mga tao upang saksihan ang inaasahang kahihiyan. Tahimik sa loob ng korte, sigaw ng tagapangasiwa habang pumapasok ang hukom. Kumakaway ang kanyang itim na balabal habang siya ay umupo. Tumayo agad ang mga manonood. Umupo si Hukom Eduardo sa kanyang mataas na upuan na may malamig na ekspresyon. Tumitig siya sa lalaking nasa harap niya, isang lalaking may kalyo sa kamay, kupas ang damit, ngunit matatag ang titig. Ito si Roberto Flores, may hawak lamang na sombrero at ang pag-asa ng kanyang buong komunidad. Ang kanyang bota ay puno ng tuyong putik, tanda na direkta siyang galing sa bukid. Dahil dito, may ilan na pinigil ang kanilang halakhak. Ito ba ang nagsampa ng kaso? Pangungutya ng hukom habang tinitingnan ang mga dokumento sa harap niya. Opo, kagalang-galang, sagot ng isang clerk. Isang magsasaka ulit ni Eduardo na para bang napakababa ng salitang iyon. At ano ang pakay niya rito? Talaga bang iniisip niyang saklaw siya ng batas kahit may putik sa ilalim ng kuko? Ang kanyang pangungutya ay sinuklian ng panibagong tawanan. May mga estudyante na nagbulungan, saglit lang to. Tiyak mapapahiya siya. Itinaas ni Roberto ang ulo at huminga ng malalim. Hindi pa siya agad nagsalita. Sa halip tumitig siya sa hukom, tahimik, kalmado na para bang maingat na pinipili ang bawat salita. Sige, magsalita ka na magsasaka, sabi ni Eduardo habang nakasandal sa upuan, may aruganteng ngiti. Pero mag-ingat ka, hindi ko palalampasin ng kawalang galang. Tumahimik ang buong silid. Inaasahan ng lahat na magkamali si Roberto na siya'y mabulol at mapahiya. Nandito ako para sa aking mga kababayan, ani Roberto, malinaw at matatag ang tinig. Ang aming lupa ay kinamkam ng isang mayamang lalaki na binaliwala ang mga hangganang nire-respeto na ng higit isang siglo. Mabilis na tumawa ang hukom. Ikaw, tungkol sa hangganan? Sa batas, tumahimik ka hampas lupa, sigaw niya habang pinupukpok ang martilyo. Muling sumabog ang tawanan sa loob ng korte. Ang mga estudyante ay lalo pang nalibang. Isang babae mula sa baryo ang yumuko sa hiya, hindi na kayang panoorin ang kahihiyan ni Roberto. Ngunit inilabas ni Roberto mula sa kanyang Amerikana ang isang maliit, gusot na kwaderno. Binuksan niya ito ng dahan-dahan na para bang may hawak siyang makapangyarihang bagay. Sa buong paggalang, kagalang-galang, sabi niya sa matatag na tinig, ang Artikulo 200 at 47 ng Land and Water Code ng 1,821 ay nagsasaad na ang anumang pamana ng lupa na may balidong titulo ay dapat igalang kahit na nailipat na ang mga bakod. May kopya ako ng titulo rito. Tumahimik ang buong silid, maririnig ang pagkahulog ng panulat sa sahig. Ang hukom na inaasahang mangmang ang kaharap ay napatigil sa gulat.
Anong sabi mo? Tanong ni Eduardo, biglang nawalan ng kumpiyansa. At meron pa, dagdag ni Roberto, kalmado pa rin. Noong 1875, ang kasong Montiel versus Ramirez ay nagtakda ng legal na precedent na pumapabor sa mga komunidad sa probinsya sa mga ganitong kaso. Nagulat ang buong korte. Ang mga estudyanteng tumatawa kanina ay nagkatinginan, hindi makapaniwala. Paano nalalaman ng isang magsasaka ang batas ng ganito kahusay, lampas pa sa iba't ibang abogado? Ang hukom nagmamadaling bawiin ang kontrol, muling pinalakpak ang martilyo. Tama na yan, sigaw niya, pero nawalan na ng autoridad ang kanyang tinig. Nanatiling nakatayo si Roberto, hindi natitinag. Ang kanyang mga mata ay naglalagablab sa galit at kumpiyansa. Alam niyang ang kanyang mga salita ay may bigat. Alam niyang hindi na siya muling titignan bilang isang hamak na hampas lupa. Lalong bumigat ang katahimikan, huminto ang mga tao sa paghinga. Ang sinimulan bilang isang katatawanan ay naging isang pambihirang tagpo, isang patunay na ang tulad ni Roberto ay kayang lumaban sa kawalang katarungan gamit ang mismong batas na ginamit upang supilin sila. At habang handa na siyang banggitin pa ang isa pang legal na artikulo na kayang patalsikin ang buong argumento ng hukom, ang silid ay nabalot ng matinding tensyon. Paano kung talagang mapahiya ang hukom sa harap ng lahat? Huminto ang mga bulungan. Ang katahimikan ay naging parang kulog sa tenga. Walang gumalaw. Si Hukom Eduardo, na ilang saglit lang ang nakalipas ay may hawak ng kapangyarihan, ay nanginginig sa ilalim ng kanyang makapal na balabal. Kumakabog ang kanyang mga daliri sa martilyo. Pilit niyang pinapakita na kalmado siya, pero ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Saan mo nakuha yan? Tanong niya, tinuturo ang lumang kwaderno. Itinaas ni Roberto ang kwaderno parang watawat. Sa arkibo ng munisipyo, kagalang-galang. Ginugol ko ang maraming gabi sa pagbabasa, pagsusulat at pag-aaral ng bawat salita. Maaring hindi ako abogado, pero alam ko ang sinasabi ng batas. Ang huling pangungusap ay parang kulog, tumagos ito sa bawat hilera, sa bawat puso, sa loob ng korte. Nagbulungan ang mga estudyanteng tumatawa kanina, ngayon ay litong-lito at kinakabahan. Paano nagkaroon ng akses ang isang magsasaka sa ganoong kasalimuot na mga talaan? Wala sa kanyang pananalita ang tila inimbento lang, halatang pinag-aralan ito ng mabuti. Muling pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo, sinusubukang ibalik ang kontrol. Kaayusan sa korte, sigaw niya. Pero sa unang pagkakataon, nawalan ng kapangyarihan ang kanyang boses. Hindi na tumatawa ang mga tao. Ngayon, tinitingnan nila si Roberto na may halong paghanga at pagkamausisa. Sa harapang hilera, isang matandang babae ang mariing humawak sa kanyang rosaryo. Hayaan mo siyang magsalita, mahinang bulong niya. Hayaan mo siyang magsalita. Nanatiling matatag si Roberto, dahan-dahan siyang huminga at muling tiningnan ang hukom, hindi umiwas. Maaari po kayong sumigaw hanggat gusto nyo kagalang-galang, ani Roberto. Maaari nyo akong tawaging hampas lupa na tila bang kahiya-hiya iyon. Pero ang lupang tinatrabaho ko, ang lupang nagpapakain sa aming pamilya, ay pinoprotektahan ng mismong batas na minsan mong pinangakong iingatan. Agad ang naging epekto, isang alon ng bulungan at tango ang umalingaw-ngaw sa panig ng mga magsasaka at mga ngalakal. Kumunot ang noo ng hukom, tumama ang mga salita sa inaasahan nitong tamaan. Sa ngiting pilit, yumuko si Eduardo, sinusubukang ibalik ang kanyang pangungutya. Kung gayon, Ginoong Flores, anya, dahil tila isa kang dalubhasa sa batas, bakit hindi mo kami liwanagin gamit ang iyong banal na karunungan? Puno ng sarkasmo ang kanyang boses. Ngunit tandaan mo, dagdag pa niya, nakangisi, ang batas ay hindi katulad ng dasal tuwing linggo. Nangangailangan ito ng eksaktong kaalaman. Isang patibong,
na kunwaring paanyaya. Inaasahan niyang magkamali si Roberto, gumamit ng maling terminolohiya at bumagsak sa ilalim ng presyon. Ngunit sa halip, nagsimulang magsalita si Roberto, may linaw at kumpiyansa. Binanggit niya ang mga batas, mga desisyong historikal at maging ang mga pangalan ng mga hukom na nagbigay ng hatol dekada na ang nakalipas. Bawat pahayag ay tila martilyong tumatama sa kayabangan ni Eduardo. Yung mga kaso na binabanggit niya, bulong ng isang estudyante, yan ang mga inaral natin noong nakaraang semestre. Hindi makapaniwala ang kanyang mga kasamahan. Lalong naging makapal ang tensyon sa hangin. Malakas na pinukpok muli ng hukom ang martilyo, ngunit ngayon ay tila desperado. Sapat na, hambog kang hampas lupa, sigaw niya, ako ang may autoridad sa kwartong ito. Umalingaw-ngaw ang kanyang tinig pero ang dating ay wala na. Ang parehong insultong dati pinagtatawanan ay hindi na umubra, wala nang tumawa. Lahat ng mata ngayon ay nakatuon sa kanya, hindi bilang kagalang-galang na hukom, kundi may pagdududa. Nagpalit na ang papel. Ang dating pinagtatawanan ay hindi na si Roberto, kundi si Eduardo. Bilang huling hakbang upang makabawi, nagpakawala ang hukom ng patibong na tanong. Sabihin mo nga, ano ang sinasabi ng Artikulo 152 tungkol sa interrupted possession? Tanong niya, matalim at nanunukso. Tingnan natin kung talagang marunong ka. Nanigas ang mga tao. Alam ng lahat, ito'y isang patibong. Muling tumitig si Roberto, huminga ng malalim at sumagot ng buong kumpiyansa. Ang Artikulo 152 ay nagsasaad na kung ang pagmamay-ari ng lupa ay nahinto ng higit sa 20 taon, nawawala ang karapatan maliban kung may nakasulat na pagkilala mula sa orihinal na komunidad. At sa kaso namin, itaas niya ang isang kupas na dokumento. Ang may-ari ng lupa ay lumagda ng deklarasyon noong 1900 na kinikilala ang lupa bilang amin. Humaginit ang mga buntong hininga sa buong korte. Maging ang mga batikang abogado ay biglang yumuko, interesado na ngayon. Binuksan ng hukom ang kanyang bibig, tila may sasabihin, ngunit walang lumabas. Nabitin ng kanyang galit sa lalamunan. Lumakad ng isang hakbang si Roberto, hindi agresibo, kundi may matinding paninindigan. Hindi ako pumunta rito para pahiyain ka kagalang-galang. Pumunta ako rito para ipaalala sa korte na ang hustisya ay hindi laging nakasuot ng balabal o nakaupo sa mataas na luklukan. Minsan, ito'y nakapaa, may putik sa kamay at pawisan sa ilalim ng araw. Parang kulog ang dating ng pangungusap na yon, sandaling katahimikan at pagkatapos may isang pumalakpak. May pag-aalinlangan, sinundan ng isa pa, hanggang ang buong korte ay napuno ng palakpakan at mga bulong ng pagsang-ayon, parang lumalawak na alon. Paulit-ulit na pinukpok ng hukom ang kanyang martilyo. Kaayusan! Kaayusan sa korte! Sigaw niya ngunit natabunan na ang kanyang tinig. Wala na siyang kontrol. Ngayon, isang hindi binibitawang tanong ang bumalot sa silid tulad ng ulap ng bagyo. Ano na ang magagawa ng hukom? Ano pa ang kaya niyang gawin? Kung ang isang magsasaka ay mas nakakaalam ng batas kaysa sa mismong tagapamahala ng korte. At sa sandaling si Eduardo ay pasasandal muli, nangingitim ang mukha sa inis, handa nang paalisin si Roberto sa pamamagitan ng puwersa. Bumukas ang pintuan ng korte na may kalansing ng bakal. Lahat ay napalingon. Tumahimik ang lahat. Isang matangkad na lalaki ang pumasok, ang kanyang presensya ay agad nagbigay ng atensyon. Suot niya ang matalas na kulay abong suit at pulang kurbata na tila dugo sa gitna ng kahoy na silid. Nakilala siya agad ng ilan sa mga manonood, si Ricardo Garcia, ang legal na kinatawan ng mayamang hasyenda. Kilala sa mga korte bilang dalubhasa sa batas at tagapagtanggol ng mga may kapangyarihan kahit gaano pa kalabo ang kaso. Aba,
Aniya na may malamig ng ngiti habang lumalakad papasok. Naistorbo ba ako sa isang misa? O ito ba'y sermon ng baryo na pinapanggap na legal na debate? Nagbulungan ng mga tao sa pagkailang, nakahinga ng maluwag ang hukom, tila dumating ang kanyang kawal. Garcia, sabi niya bahagyang nakangiti, sakto ang dating. Iniisip ng hamak na ito na matuturuan niya tayo ng batas. Tiningnan ni Ricardo si Roberto mula ulo hanggang paa, ang kupas na damit, ang kwaderno sa kamay at tumawa ng malamig. Isang kaakit-akit na palabas, bulong niya. Pagkatapos ay tumingin sa mga manonood, isang magsasaka laban sa buong puwersa ng legal na koponan ng hasyenda, nakakakiliti sa puso. Talaga bang naniniwala kang ang isang taong nagsasaka ay maiintindihan ang mga bagay na pinag-aaralan namin sa loob ng maraming taon? Bawat salita ni Garcia ay tumutulo sa pangungutya. May ilang mahinang tawa na muling umalingaw-ngaw sa silid ng korte. Tila apoy na muling pinaliyab ng paghamak. Ngunit hindi na tinag si Roberto, nakatuon pa rin ang kanyang tingin kay Garcia. Hindi ko kailangan ng maraming taon sa silid-aralan, matatag niyang tugon. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan na malinaw na nakasulat sa mga pahinang ito. Inayos ni Garcia ang kanyang salamin, bahagyang ngumiti ng may pangungutya at iniabot ang kamay. Kung gayon ipakita mo, tingnan natin ang pinagmamalaki mong ebidensya. Huminto si Roberto, alam niyang delikado ito. Napapaligiran siya ng mga mababangis, pero alam din niya na ang hawak niyang katotohanan ng tanging armas niya. Dahan-dahan lumapit siya sa gitnang mesa at inilapag ang isang piraso ng papel. Kinuha ito ni Garcia na may halatang pag-ayaw. Mabilis niya itong sinulyapan at sa isang saglit nawala ang ngiting mayabang sa kanyang labi. Nakita niya ang lagda ng mismong may-ari ng lupa, kinikilala ang orihinal na hangganan ng komunidad ng mga magsasaka. Napansin ng mga manonood ang pag-aalinlangan sa mukha ni Garcia, isang alon ng tensyon ang gumapang sa silid. Ito! Bulong ni Garcia pero agad tinakpan ng kanyang pag-aalinlangan. Isa lamang itong lumang papel, walang saysay, malamang peke. Agad sinunggaban ni Hukom Eduardo ang pagkakataon. Eksakto, aniya. Eksakto. Walang karapatan ng tulad niyang humawak ng mga opisyal na dokumento. Pero manatiling kalmado si Roberto. Lumapit siya at mariing nagsalita. May bigat ang papel na yan sa batas. Siniyasat ko ito mismo sa arkibo ng munisipyo. Nandoon ang selyo ng clerk nung panahong iyon, isang selyong ginagamit pa rin hanggang ngayon. Muling tumahimik ang silid. Tanging marahang paggalaw ng mga paa ang maririnig. Hindi mapakali si Garcia. Mula sa likuran, isang batang estudyante ng batas ang tumayo, hindi na makatiis. Tama siya, sigaw ng estudyante. Totoo ang selyong yan. Inaral namin yan sa legal history course namin. Tiningnan siya ng hukom ng masama. Umupo ka, pero huli na, naipunla na ang binhi ng pagdududa. Habang lalo pang lumalalim ang kredibilidad ni Roberto, ang kapangyarihan ng hukom at ng kanyang kasangga ay nagsisimulang gumuho. Tumindig si Garcia, muling tinigasan ng likod at sumubok ng bagong taktika. Sige, aniya na may bahagyang ngisi, sabihin na nating totoo ang dokumentong yan. Pero ikaw, isang magsasaka, ano ang alam mo tungkol sa Artikulo 310 subsection B? Tungkol sa pagkaluma ng dokumento sa bisa ng prescription. Isa na namang teknikal na patibong, ginamit upang lituhin si Roberto sa terminolohiyang legal. Lahat ng mata ay muling tumutok kay Roberto, nararamdaman ang tensyon sa hangin. Ibaba ni Roberto ang tingin sa kanyang kwaderno. Ang kanyang mga daliring sanay sa pagbubungkal ng lupa ay naghanap sa pagitan ng mga pahina. Pagkalipas ng ilang sandali, tumingin siyang muli. Ang tinig ay buo at tiwala.
Ang Artikulo 310, Subsection B ay naaangkop lamang kung ang dokumento ay hindi kinilala sa mga sumunod na aksyon. At heto, itaas niya ang isa pang dilaw na papel ay resibo ng buwis mula sa parehong may-ari ng lupa. Nagbayad siya base sa parehong hangganan. Ibig sabihin, muling kinilala ang dokumento at nanatiling may bisa sa batas. Isang matinding dagok. Napatitig si Garcia, hindi makapaniwala. Natahimik si Hukom Eduardo, tila may gustong sabihin pero walang salitang lumalabas. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao. Mas alam pa niya ang batas kaysa sa kanila. Natalo niya pareho ang abogado at ang hukom. Huminga ng malalim si Garcia. Kumakalas na ang kanyang maskara ng kumpiyansa. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, anas niya. Ngunit tumindig si Roberto, matatag. Alam ko eksakto kung sino ang kaharap ko. Mga taong naniniwalang nabibili ang batas. Pero ngayon, sa harap ng lahat ng narito, ipapakita kong hindi ito ganoon. Nagumpisa ang palakpakan sa mga huling hanay. Unay pa isa-isa, pero lalong lumalakas. Muling pinalakpak ni Hukom Eduardo ang martilyo, galit na galit. Tahimik, kaayusan sa loob ng korte, ngunit hindi pa yun ang pinakamasaklap. Habang nanatiling mabigat ang tensyon sa paligid, dahan-dahang tumayo ang isang clerk ng korte. Sa kanyang kamay ay may hawak na sobre. Maputla ang kanyang mukha. Kagalang-galang, aniya sa nanginginig na tinig, katatanggap lang po natin ng kautusan mula sa mataas na hukuman. Biglang nanlamig ang buong silid. Lumapit ng dahan-dahan ang clerk sa upuan ng hukom. Tila may dalang bomba. Lahat ng mata ay nakatutok sa kanya. Walang humihinga. Inagaw ni Hukom Eduardo ang sobre, pinunit ito at binasa ang nilalaman. Umigting ang kanyang mukha. Kita ang ugat sa kanyang noo. Si Garcia tahimik, pinagmamasdan ng nangyayari. Pagkatapos, sa nanginginig ngunit malinaw na boses, sinabi ng hukom, ang korte ay formal nang naabisuhan na ang kasong may kinalaman sa mga lupain ng San Isidro ay ilalagay sa ilalim ng supervision ng isang mahistrado mula sa mataas na hukuman dahil sa mga aberya na nakita sa mga naunang pagdinig. Aberya, isang salita lang pero sapat upang magliyab ang buong silid. Lahat ng ulo ay sabay-sabay lumingon kay Hukom Eduardo. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao, parang hangin bago bumagyo. Pinukpok muli ng hukom ang martilyo. Sinabi kong tahimik, ako pa rin ang may kapangyarihan dito, ngunit wala nang sumunod. Mariing pinikit ni Roberto ang mga mata at bahagyang ngumiti. Alam niya kung ano ang ibig sabihin ng anunsyong iyon. Hindi na ito laban sa isang bias na lokal na korte. Ang katotohanan ay tuluyan ng pumutok at kahit ang mga nasa kapangyarihan ay hindi na ito kayang pigilan. Sinubukang bawiin ni Garcia ang natitirang kontrol. Walang nababago rito. Sigaw niya, pilit na pinapakita ang autoridad. Superbisado man o hindi, si Hukom Aquino pa rin ang may kapangyarihan sa kwartong ito, pahayag ni Garcia. May ilan na tumango bilang pagsang-ayon, ngunit hindi lahat. Naipunla na ang ideya. Baka lang, ang hustisya ay hindi lang para sa mga may kapangyarihan. Sa likuran ng korte, nagkatinginan ang mga taga-baryo na may pag-asa sa mga mata. Ang mga estudyante ng batas ay nagsusulat ng walang humpay, tila nanonood ng isang makasaysayang lektura. Ngunit ang propesor ngayon ay hindi naka-Amerikana. Nakaputikang bota siya at may hawak na lumat gusot na kwaderno. Nanatiling walang emosyon si Hukom Eduardo, tiklop ang opisyal na liham. Inilapag ito sa gilid. Kung gayon, aniya, magpatuloy tayo. Ngunit wala na sa kanyang tinig ang dating autoridad. At ramdam ito ni Roberto, dahan-dahang huminga ang magsasaka at muling tinaas ang kanyang kwaderno. Kung inyong mamarapatin, kagalang-galang, may iba pa akong ebidensyang nais ipresenta. Umusad si Garcia halatang naiinis.
Tutol ako, sigaw niya. Hindi siya lisensyadong abogado, hindi siya maaaring magpresenta ng ebidensya na parang isa siya sa amin. Wala siyang diploma, walang kwalifikasyon, walang karapatan. Kumapit ang hukom sa pagtutol na ito, tila nalulunod na humawak sa kahoy. Tama, walang ebidensya ang tatanggapin kung hindi dadaan sa tamang legal na proseso. Agad sumabog ang protesta. Tumayo ang mga magsasaka, tindero at manggagawa, sumisigaw ng katarungan. Pumalo ng malakas ang tagapamahala ng korte gamit ang kanyang baston, pilit ibinabalik ang katahimikan, ngunit itaas ni Roberto ang kanyang kamay, hindi upang mag-utos, kundi upang magpakalma, unti-unting tumahimik ang silid. At sa tinig na kasing lamig ng hangin, ngunit matalim na parang kutsilyo, sinabi niya, "Sinasabi niyong wala akong karapatan, pero hindi ba't sinasabi ng saligang batas na bawat mamamayan ay may karapatang ipagtanggol ang sarili kung wala silang abogadong kakatawan sa kanila?" Tumigil ang lahat, napakurap si Garcia, hindi gumalaw ang hukom. Artikulo 20, patuloy ni Roberto, hindi inaalis ang tingin. Sinasabi nitong bawat tao ay may karapatang magsalita para sa kanilang sarili sa harap ng alinmang hukuman. Hindi ko yan imbento, nakasulat yan mismo sa konstitusyon. Muling dumaan ang isang bigat na katahimikan sa buong silid. Binuksan ng hukom ang bibig, ngunit walang lumabas, at dumating ang reaksyon, hindi sa mga salita, kundi sa ingay. Una bulungan, pagkatapos mga sigaw, at sa huli palakpakan. Parang alon ng paghanga ang umikot sa buong silid. Tumayo ang ilan, sumigaw ng pagsang-ayon. Paulit-ulit na pinukpok ni Hukom Eduardo ang kanyang martilyo, namumula ang mukha. Sinabi kong tahimik, ngunit wala nang nakikinig. Ang kwartong minsan niyang pinaghaharian ay unti-unti nang lumuluhod sa taong putikan ang bota, ngunit hustisya ang ipinaglalaban. Muling bumalik sa pagkukunwaring kumpiyansa si Garcia. "Sige nga, Flores," anya, "kung talagang magaling ka, patunayan mo. Magtatanong ako isang tanong na kahit mga top student ay nahihirapang sagutin." Inayos niya ang kanyang kurbata at may dramatikong pagbigkas ay inihain ang patibong. "Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa nakatagong easement sa mga rural na lupain kung may pagtatalo ukol sa pag-access sa tubig?" Tumahimik ang buong silid. Isa iyong tusong tanong, puno ng teknikalidad, parang minahan ng pagsabog. Tumingin si Roberto sa kanyang kwaderno, maingat niyang nilipat ang mga pahina. Humihinga siya ng pantay-pantay, ngunit humahaba ang katahimikan. Akala ng ilan, ito na ang katapusan. Ngumiti si Garcia. "Ayan na, aniya. Tapos na ang palabas, isa lang pala talagang pagganap." Ngunit itaas ni Roberto ang kanyang mga mata at nang siya ay nagsalita, malinaw at buo ang tinig. Sinasabi ng batas na walang nakatagong karapatan sa tubig ang maaaring mamayani laban sa pamayanang may makasaysayang paggamit. Maliban na lang kung lahat ng makikinabang ay lumagda sa isang formal na kasunduan. At sa kaso namin, itaas niyang muli ang isa pang dokumento. Wala ni isang ganoong kasunduan ang umiiral. Sumabog ang silid. Mga hiyaw, palakpakan, nagulat na bulungan na naging sigawan ng suporta. Tumayo ang mga kababaihan ng baryo, maging ang ilang tagabantay ng korte ay napatingin sa isa't isa, tila hindi na sigurado kung sino ang dapat nilang pakinggan. Pinukpok ni Hukom Eduardo ang martilyo ng galit na galit. Pilit kinukuha muli ang kanyang kapangyarihan, ngunit nalunod siya sa ingay. Si Garcia sa unang pagkakataon sa kanyang karera ay natigilan. At sa gitna ng kaguluhan, isang hakbang pa ang ginawa ni Roberto. Matatag ang tingin, hindi natitinag. "Hindi lang ako ang nagsasalita rito," sigaw niya, tinataasan ng boses sa gitna ng ingay. "Nagsasalita ako para sa bawat magsasakang pinatahimik, pinahiya at ninakawan ng kanilang karapatan. Kung gusto niyong patahimikin ako, kailangan niyong patahimikin kaming lahat."
at tuluyang sumabog ang korte. Palakpak, sigawan, pagkakaisa. Tumayo si Hukom Eduardo, galit na galit, pulang-pula ang mukha. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bago pa niya mabawi kahit isang hibla ng kontrol, isang tinig ang umalingaw-ngaw mula sa likuran. Malalim, makatindig balahibo, at may kapangyarihang agad nagpatahimik sa lahat. Kaayusan, lahat ng ulo ay sabay-sabay lumingon. Mula sa dagat ng mga tao sa likuran, isang lalaki ang lumapit. Puti ang buhok, maayos ang itim na suit, matatalas ang mga mata na para bang tumatago sa bawat mukha. Wala siyang suot na balabal, ngunit sa kanyang kwelyo ay kumikislap ang gintong pin, ang sagisag ng mataas na hukuman. Isang mahistrado, isang taong may kapangyarihang kwestiyonin, baligtarin at palitan ang mga lokal na hukom. Namutla si Hukom Eduardo, tumigas ang panga ni Garcia. Si Roberto, hawak pa rin ang kanyang kwaderno, ay huminga ng malalim. Lumakad ang mahistrado sa gitnang aisle, ang bawat yabag ay umuugong sa kahoy na sahig. Sa bawat hakbang lalong sumisikip ang paligid, at sa huli, huminto siya diretso sa harap ng upuan ng hukom. Hukom Aquino, panimula ng mahistrado, matatag ang tinig at mabigat ang dating. Nakatanggap ako ng mga nakakabahalang ulat tungkol sa pamamalakad ng kasong ito. At ngayon na ako na mismo ang nakasaksi, masasabi kong hindi pinalabis ang mga pag-aalala. Muling natahimik ang silid, nanuyo ang lalamunan ni Eduardo. Kagalang-galang na mahistrado ako, sumusunod lang po sa tamang proseso. Ngunit pinutol siya ng mahistrado sa pamamagitan ng isang matalim na kumpas ng kamay. Ang nasaksihan ko ay hindi proseso, ito'y palabas. At ang mas masahol pa, isang palabas na ginatungan ng kayabangan at kahihiyan, hindi ng hustisya. Mahinang bulong-bulungan ang kumalat sa madla. Sa likuran, nagkatinginan ng mga taga-baryo na parang alam na nila ang sinasabi ng mahistrado. Si Roberto, na nanatiling mahinahon, ay bahagyang napangiti, isang sinag ng pag-asa. Pagkatapos ay tumingin sa kanya ang mahistrado. At ikaw, Flores, aniya, may bigat ang boses, maliwanag na hindi ka basta-basta lang na tao sa kasong ito. Ngunit nais kong itanong, ikaw ba mismo ang nagsaliksik sa lahat ng mga argumentong legal na iyong binanggit? Tahimik na tumango si Roberto. Opo, kagalang-galang, wala po akong abogado, wala ring pera. Tanging mga gabi ko lang, isang lampara at ilang librong ipinahiram ng isang retiradong guro. Dumaan ng isang alon ng paghanga sa mga manonood. Pinagmasdan siya ng mahistrado, parang hinuhusgahan ang bigat ng kanyang bawat salita. Pagkatapos ay tumango ito ng dahan-dahan, seryoso. Sige, magpatuloy ka, nais kong marinig pa ang iyong ebidensya. Biglang tumayo si Hukom Eduardo, galit na galit. Tutol ako, sigaw niya. Ito'y isang direktang pag-atake sa aking autoridad. Tiningnan siya ng mahistrado ng malamig. Mag-ingat ka sa salitang yan, Aquino. Ang autoridad ay hindi tungkol sa ego. Ito'y tungkol sa tungkulin. At sa ngayon, ang iyong autoridad ay kasalukuyang sinusuri. Nagkaguluhan na naman ang korte. Napaupo si Eduardo, pulang-pula ang mukha, ngunit wala ng lakas. Sinasamantala ang pag-urong ng hukom, si Garcia ay agad umipal. Kagalang-galang, buong paggalang po, ang taong ito ay hindi lisensyadong abogado. Gagawin ba talaga nating peryahan ang kwartong ito? Sumeryoso ang mukha ng mahistrado. Ang konstitusyon ay nagbibigay ng karapatang ipagtanggol ang sarili sa bawat mamamayan. Maliban na lang kung handa kang hayagang bawiin ang karapatang iyon dito mismo sa harap ng lahat ng saksi? Walang naisagot si Garcia. Natahimik siya. Ramdam ang pagbabago ng ihip ng hangin, muling humakbang si Roberto. Kagalang-galang, dala ko ang mga dokumento, testimonya at tala na nagpapatunay na ang hasyenda ay pumasok sa aming lupang ninuno. Kung inyong mamarapatin, handa akong ipresenta ang lahat. Tumango ang maestrado. Ipagpatuloy mo. Muling binuksan ni Roberto ang kanyang kwaderno.
Binasa niya ang artikulo, pagkatapos ng artikulo, binanggit ang mga nakalimutang desisyon at inisa-isa ang bawat dokumentong isinulat niya ng kamay na may nakamamanghang katumpakan. Walang nagsalita, walang bulungan. Bawat salita ay parang suntok sa pader ng katahimikan. Ang mga estudyante ay halos hindi makahabol sa pagsusulat. Dapat itinuturo to sa law school, bulong ng isa sa kanyang kaklase. Si Garcia, hindi mapakali, pilit hinahanap ang butas sa argumento ni Roberto. Ngunit bawat pahayag ay may batayan, petsa, selyo, lagda at hindi matatawarang katotohanan. Nang natapos si Roberto, tumayo ang buong silid at sabay-sabay na pumalakpak. Pinukpok ni Hukom Eduardo ang martilyo, desperado, ngunit nalunod siya sa ingay ng tagumpay. Itinaas ng mahistrado ang kamay upang muling patahimikin ang lahat. Sapat na ang aking narinig upang masabi, hindi ito dapat minamadali. Sa bisa ng aking autoridad, sinuspindi ko muna ang anumang desisyon hanggang masusing masuri ang lahat ng ebidensya. Muling nagdiwang ang mga tao, may ilan na umiyak, ang iba'y nagyakapan. Isinara ni Roberto ang kanyang kwaderno, nangingislap ang mata sa emosyon. Ngunit habang umaagos ang pag-asa tulad ng malamig na hangin, lumapit si Garcia sa hukom at may ibinulong. Dahan-dahang tumango si Eduardo, ang kanyang mukha ay muling nabalot ng kadiliman. Nanalo ang magsasaka sa unang laban. Ngunit sa mga mata ng hukom at ng kanyang abogado ay may nananatiling apoy, mapanganib, mapaghiganti. Isang paalalang hindi pa tapos ito. Habang nagsisimula nang umalis ang karamihan, isang kamay ang maingat na humawak sa balikat ni Roberto. Mabilis siyang lumingon. Isang manipis, tinta ang kamay na lalaki ang nakatayo, may bilog na salamin at seryosong mukha. "Huwag kang mabahala," sabi ng lalaki, mahinahon ang tinig. "Ako si Ernesto Villanueva, isang mamamahayag. At ang nangyari rito ngayon, hindi pwedeng manatiling lihim." Tiningnan siya ni Roberto, nag-aalinlangan. "Mamamahayag taga saan?" Hinugot ni Ernesto ang isang luma ngunit lehitimong press badge. "The National Daily, inililista ko ang lahat mula pa kanina. Maniwala ka, kailangang malaman ng buong bayan ang nangyari rito." Nag-alinlangan si Roberto. Parte ng sarili niya ang gustong pumayag, hayaang kumalat ang katotohanan. Ngunit may takot din dahil alam niyang hindi titigil ang hasyenda. "Alam kong hindi papayag ang mga may lupa. Ayokong maging target," bulong niya. "Target ka na," mahinang sagot ni Ernesto. Ang tanong, kanino mo gustong manggaling ang kwento? Sa kanila o sa'yo? Bago pa man makasagot si Roberto, muling natahimik ang silid. Tumayo si Hukom Eduardo mula sa kanyang upuan. Mainit pa rin ang mukha, ngunit may bahid ng pagkukunwaring kontrol. Sa tabi niya ay si Garcia, muling may nanggiting matalas. "Hindi pa tapos ang paglilitis na ito," mariing sabi ni Eduardo. "Maaring pangasiwaan ng mahistrado ang kaso, pero ako pa rin ang may jurisdiksyon. At malinaw ito, Flores, kapag kahit isang dokumento mo ay napatunayang peke, makukulong ka." Sumambulat ang galit mula sa mga tao. Pananakot iyan. Tinatakot niya dahil natatalo siya. Itinaas ng mahistrado ang kamay upang patahimikin ang lahat, ngunit hindi pa rin siya nagsalita. Pinapanood niya, tinitimbang, nag-aabang sa susunod na hakbang. Muling humarap si Roberto. "Hindi ako natatakot," aniya, matatag ang tinig. "Bawat salitang sinabi ko ay may batayan, at kung ipakukulong niyo ako, gawin niyo sa ilalim ng mismong batas na ipinagtatanggol ko." Mas matinding palakpakan, mas malalakas na sigaw ng pagsuporta. Pinukpok ni Eduardo ang martilyo ng sobrang lakas, halos mabiyak ito. Si Garcia, kita ang kaba, ay bumunot ng huling baraha. "Sige, hampas lupa," aniya, seryoso ang boses. "Kung sa tingin mo'y mas alam mo ang batas kaysa sa amin, hamunin kita dito mismo." "Ngayon na," sumimangot si Roberto. "Anong klaseng hamon?" Lumakad si Garcia sa gitna ng silid, tinitiyak na lahat ay makaririnig. "Sinasabi mong mas alam mo ang batas kaysa sa mga taong nag-aral nito sa loob ng maraming taon.
patunayan mo. Sagutin mo ang isang hypothetical case na para bang ikaw ang hukom na magbibigay ng desisyon. Uminit ang silid. Nagumpisa ang bulong-bulungan, isang hamon, isang huling pagsubok. Ngumiti si Eduardo, isang madilim na ngiti, tumango. Sige, Garcia, anya, bigyan natin ng kaunting aral ang publiko. Tumikim si Garcia at inumpisahan. Isipin mong may isang lalaking nagsasabing minana niya ang isang lupa mula sa kanyang lolo. Pero hindi niya ito nairehistro. Samantalang ang ibang lalaki ay legal na binili ang lupa na may kompletong titulo. Sino ngayon ang may karapatang magmay-ari? Lahat ng estudyante ng batas ay napatuon. Ito'y hindi na basta paglilitis. Ito na ay kasaysayan, isa itong komplikadong tanong, isang banggaan ng karapatang ninuno at formal na pagrehistro ng lupa. Pumikit sandali si Roberto, lalong lumalim ang katahimikan. Lahat ay nakatuon, hinihintay ang kanyang pagkadapa. Ngunit nang idilat niya ang mga mata, matatag at malinaw ang kanyang tinig. Kung ang tagapagmana ay hindi naghabol at hindi ginamit ang lupa, ang pangalawang tao ang may legal na pagmamay-ari. Pero kung may ebidensya ng tuloy-tuloy na paggamit ng ugnayang henerasyonal, ang pag-aari ng ninuno ang mananaig laban sa mapanlinlang na pagbebenta. Malinaw iyon sa desisyon noong 1932, Morales v. Castillo. Napasingap ang madla, maging ilang abogado ay tahimik na tumango bilang pagsang-ayon. Nag-init ang panga ni Garcia. Napakatuso, aniya pilit ang ngiti. Kung gayon, sagutin mo ito, paano kung ang bumibili ay kumilos ng may mabuting loob? Itinaas ni Roberto ang kanyang kwaderno. Kung ganoon, may nararapat na kabayaran. Dapat bayaran ng tama ang mawawalan ng lupa, ngunit hindi maaaring burahin ng pera ang pamana ng isang komunidad. Nagumigting ang tensyon. Tila umakyat ang dagat sa loob ng silid. Ang mga tao ay halos nakatukod sa gilid ng kanilang mga upuan. Nanatiling nakatayo si Garcia, tila nauubusan na ng bala. Biglang pinukpok ni Hukom Eduardo ang mesa. "Tama na ang palabas na ito!" sigaw niya. "Ang kwartong ito ay hindi laruan para sa mga hampaslupang nagkukunwaring abogado. Ako ang hukom dito at ako ang magbibigay ng hatol." Umalingaw-ngaw ang tensyon, nakunot ang noo ng mahistrado, tumindig ang mga tao sa protesta. Ngunit hindi natinag si Roberto. "Hindi ka maaaring magpataw ng hatol," sigaw niya. Habang nasa superbisyon ng mataas na hukuman, ang kasong ito walang desisyon ang maaaring gawin hanggat hindi nasusuri ang ebidensya. Nagliyab ang titig ng hukom. "Tinuturuan mo ba akong gawin ang trabaho ko, hampas lupa?" At sa gitna ng kaguluhan, gumalaw si Garcia. Hinugot niya ang isang maingat na tiniklop na dokumento mula sa kanyang maleta at itinataas ito ng mataas. "Tingnan natin kung paano niya ito sasagutin," aniya, mayabang ang tinig. "Hawak ko rito ang isang kontrata, lagda mismo ng kanyang lolo na isinusuko ang lahat ng karapatan sa lupa." Parang nawala ang hangin sa silid, lahat ay yumuko, nakatutok. Nanlambot ang tuhod ni Roberto. Totoo ba ito? Dahan-dahang binuksan ni Garcia ang papel na parang tropeo. Ngumisi ang hukom, marahang tinatapik ang martilyo. Naningkit ang mga mata ng mahistrado, matamang nanunood. Mabilis ang tibok ng puso ni Roberto. Isang papel lang na ito ang pwedeng sumira sa lahat. Tahimik ang silid, iwinagayway ni Garcia ang dokumento ng may pagmamalaki. "Narito ang hindi matatawarang ebidensya," sigaw niya. "Lagda ni Alfredo Flores, lolo ng lalaking ito, isinuko ang lahat ng karapatan sa lupa. Dahil dito, talo na ang komunidad nila." Nagulat ang madla, may mga taga-baryong yumuko sa pagkadismaya, may ilan na nagbulungan ng may galit. Tumigas ang mukha ni Roberto, lumapit siya. "Ipakita mo sa akin." Ngumisi si Garcia at iniabot ang dokumento. Maingat itong tinanggap ni Roberto. Tumulas sa kanyang magaspang na mga kamay ang papel, lukot, may bakas ng tubig, inukit ng panahon.
Tahimik ang lahat, tanging ang kaluskos ng mga bangko ang maririnig. Binasa niya ito linya sa linya at doon nakita niya ang lagda, Alfredo Flores, ang kanyang lolo, sumandalang hukom, sabik. Ano, kilala mo ba ito, hampas lupa? Pangungutya niya. Inaamin mo bang isinuko ng lolo mo ang mga lupang iyon? Tumingin si Roberto pataas. Matatag ang tingin, hindi basag kundi matalim. Mapaghinala, kahawig nga ng lagda niya, aniya dahan-dahan. Pero hindi balido ang kontratang ito. Nagbulungan ng silid sa hindi makapaniwala. May nagtanong, itinatanggi ba niya dahil sa pride? Tumatanggi ba siya sa harap ng ebidensya? Muling lumapit si Garcia, kunwaring naawa, kawawang tao. Kapag sumasakit ang katotohanan, nagtatago sa mga palusot. Ngunit itaas ni Roberto ang dokumento at itinuro ang isang detalye sa sulok. Dito, aniya tinig na humihiwa sa silid. Nakasaad ang petsa, 1978. Nung panahong iyon, 60 taong gulang ang lolo ko at hindi siya marunong bumasa at sumulat. Sumabog ang reaksyon, mga hiyaw, mga tinig na may biglang pagkaunawa. Nagkatinginan ng mga estudyante ng batas, nagbubulungan ng mabilis. Itinaas ng mahistrado ang kamay. Ibigay mo sa akin. Inabot ni Roberto ang papel. Maingat itong sinuri ng mahistrado. Lumipas ang ilang mahabang segundo. Pagkatapos tumingin siya pataas. May mga paglabag ang dokumentong ito, anunsyo niya. Ang selyo ng notaryo, ang disenyo nito ay hindi pa ginagamit hanggang dekada 90. Sabay-sabay na napasinghap ang buong silid. Isang salita ang mabilis na kumalat, mabilis, elektriko, hindi mapipigil, pekeng dokumento, forgery. Paulit-ulit na pinukpok ni Hukom Eduardo ang kanyang martilyo, desperadong bawiin ang kontrol, ngunit wala nang nakikinig. Nanatiling nakatayo si Garcia, bahagyang nanipis ang ngiti niya, parang inaasahan na niya ang kaguluhan. Maaring may pagkakamali sa selyo, anya, tila kalmado, ngunit totoo ang lagda na yan. O ano, mahistrado, itatanggi niyo ba ang malinaw na nasa harapan ninyo? Tumitig ang mahistrado sa kanya, matulis, parang talim ng salamin. Ang pagiging tunay ng isang dokumento ay hindi nasusukat sa tingin lamang, malamig niyang tugon. Ang dokumentong ito ay daraan sa forensic analysis at kung mapatunayang peke, mabigat ang kahihinatnan. Bumigat ang hangin sa loob ng silid. Nanikip ang lalamunan ni Eduardo. Alam niya ang kahulugan yon. Kung mapatunayan ang pamemeke, maaari siyang madamay sa pagpapahintulot ng ebidensyang iyon sa korte. Hindi nag-aksaya ng oras si Roberto. Humakbang siya at itinataas ang boses. Habang lumalaki ako, palagi kong naririnig ang lolo ko tungkol sa lupang iyon. Hindi niya kailanman isinuko iyon. Ipinangako niyang mamamatay siya sa pagtatanggol nito. At ngayon, sisirain nila ang alaala niya gamit ang isang peking kontrata? Sumabog sa palakpakan ang mga magsasaka. Umugong ang silid ng kanilang tinig, tila kulog na bumabangga sa dingding ng korte. Itinaas ni Garcia ang kanyang mga kamay, sinusubukang patahimikin ang dagundong. Ngunit nababasag na ang kanyang kumpiyansa. Namumula ang mukha ni Hukom Eduardo, muling pinukpok ang martilyo. Tama na ito, hindi ko hahayaang maging kaguluhan ang kwartong ito. Ang dokumento ay mananatili sa kustodiya ng korte hanggang mapatunayan ang tunay na estado nito. Mabilis na tumango ang mahistrado, ngunit hindi nagalang ang tingin niya kay Eduardo, kundi tila isang taong nakakakita ng mandaragit na nahulog sa sarili niyang patibong. At habang unti-unting kumakalma ang paligid, isang guwardya ang biglang sumugod sa silid, hingal na hingal. Kagalang-galang, sigaw niya. May nagtitipong mga tao sa labas, mga magsasaka mula sa mga kalapit na baryo. Sabi nila hindi lang ito kaso ng isang tao, ito ay kaso ng lahat sa kanila. Parang kidlat ang tama ng mga salitang iyon sa loob ng silid. Mga buntong hininga, mga matang nagkakatinginan, namuti ang mukha ni Eduardo, nanggigigil si Garcia. Si Roberto nakaramdam ng kilabot sa kanyang batok.
Nayanig ang mga pinto. Ang mga bulong sa labas ay naging dagundong ng isang paparating na bagyo. Pagkatapos, isang bintana ang sumabog. Binasag ang salamin, tumayo ang mga tao sa gulat. Pumasok ang mga tinig sa basag na siwang, "Hustisya! Gusto namin ng hustisya!" Yumanig ang korte sa lakas ng tinig ng bayan. Tumayo ang maestrado. Papasukin lamang ang mga delegado, utos niya sa mga guwardya. Walang labis. Ngunit nagdadalawang isip ang mga tagapagbantay. Tumingin sila kay Eduardo na nanginginig sa galit. "Hindi!" Sigaw ng hukom. "Walang papasok nang wala ang aking pahintulot." Huli na. Sumabog ang mga pintuan sa harap, binuwag ng bigat ng bayan, daan-daang magsasaka ang pumasok, mga lalaki't babaeng sunog ang balat, kalyo ang palad, matapang ang mga mata, bitbit nila ang mga placard na isinulat gamit ang uling. "Ang lupa ay buhay namin. Tama na ang pang-aabuso. Walang hustisya, walang kapayapaan." Umugong ang silid sa kanilang sigaw. Tumayo ang mga estudyante ng batas. Iba'y nakangiti, ang iba na may kinakabahan. Ramdam ang pagyanig ng kwartong tila ilog na malapit ng umapaw. Pinalo ng maestrado ang mesa gamit ang palad. "Ito ay hukuman, hindi rally, kaayusan." Ngunit hindi tumigil ang tao. Isang matandang babae, guhit ng taon ng muka, ang tumindig sa gitna ng grupo. "Ang lalaking yan ang kinatawan namin." Sigaw niya, sabay turo kay Roberto. "Hayaan niyong magsalita siya." Palakpakan muli. Tulad ng alon sa dagat, napatigil ang paghinga ni Roberto. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kaya ba niyang akuin ang pag-asa ng napakaraming tao? Kaya ba ng isang lalaki ang timbang ng buong sambayanan? Sa gitna ng kaguluhan, yumuko si Garcia kay Hukom Eduardo. "Lumalampas na ito sa kontrol," bulong niya. "Kapag hinayaan natin ito, mawawala sa atin ang lahat. Kailangan natin ng isang matinding hakbang, isang bagay na tuluyang sisira sa kredibilidad niya." Dahan-dahang tumango ang hukom, may kumikislap na kalupitan sa kanyang mata. Samantala, itaas ni Roberto ang kamay at sa pagtataka ng lahat, natahimik ang madla. "Hindi ako pinuno," malinaw niyang sabi. "Hindi ako revolusyonaryo. Isa lamang akong taong natutong bumasa ng batas para hindi na kami tapakan ng batas mismo. Pero kung ang hukuman na ito ay hindi makikinig sa akin, hindi lang ako ang pipigilan ninyo. Kailangan niyong patahimikin ang bawat isa sa amin." Muling nagsabog ng palakpakan ng mga tao, na natiling nakatayo ang maestrado, tahimik, napapagitna sa patakaran at sa katotohanang hindi na maitatanggi. Pagkatapos, tumindig si Hukom Eduardo at pinalakpak ang martilyo ng sobrang lakas, tila putok ng baril ang tunog. "Tahimik," sigaw niya. "Kung nagiging peryahan ang kwartong ito, kasalanan yan ng hampas lupang ito." Tumahimik ang silid, ngunit ang tensyon ay nanatiling makapal. Tumingin siya kay Roberto, matalim ang tinig. "Kung gusto mong magpanggap na abogado, maghanda ka. Ngayong oras na ito, iimbestigahan kita, dito mismo." Ngayon, napasinghap ang buong korte, lumawak ang ngisi ni Garcia. Ito ang bitag na matagal na nilang inihanda. Kapag nagkamali si Roberto kahit isang beses sa harap ng madla, babagsak ang buong panig niya. Ngunit sumingit ang maestrado, isang babala. "Mag-iingat ka, Hukom Aquino. Ang hukuman ay hindi entablado ng iyong kayabangan." Hindi siya pinansin ni Eduardo. Yumuko ito at sa tinig na laso ng taglay, "Sabihin mo sa akin, Flores, dahan-dahan ang bawat pantig, ano ang sinasabi ng batas ukol sa paghahati ng mana kung ang isa sa mga tagapagmana ay tumatangging kilalanin ng iba?" Nag-alon ng bulungan sa silid. Isang komplikadong tanong, puno ng legal na bitag. Pumikit si Roberto. Bumalik ang kanyang isip sa mga gabing tahimik sa ilalim ng gasera. Kinokopya ang mga batas, isa-isang minimemorya ang bawat artikulo. Binuksan niya ang mga mata at may katahimikan tumugon. Sinasabi ng batas na kung ang isang tagapagmana ay tumangging kilalanin ng iba, ang hukuman ang kailangang magsimula ng judicial partition.
Bawat partido ay may karapatang makuha ang bahagi nila. Walang sino man ang maaring angkinin ang lahat ng walang buong kasunduan. Tumahimik ang silid. Sumimangot si Garcia, ngunit hindi pa tapos si Eduardo. Kung gayon, diin niya ano ang mangyayari kung namatay ang isa sa mga tagapagmana bago mapirmahan ang partisyon? Hindi nag-alinlangan si Roberto. Lumalapat ang karapatan nila sa kanilang mga anak kung mayroon. Kung wala, ang bahagi ay hahatiin sa mga natitirang tagapagmana. Sabay-sabay na buntong hininga. Hindi siya nadulas, hindi siya nagkamali. Bawat sagot ay parang martilyo sa pundasyon ng autoridad ni Eduardo. Lumapit si Garcia kay Eduardo, inis na inis. Hindi natin siya masisira sa mga legal na tanong. Kailangan natin ng iba. Tumango ang hukom, madilim ang tingin. Biglang lumapit ang isang guwardiya sa hukuman, may dalang selyadong sobre. Agarang ulat mula sa civil registry, kagalang-galang. Sinira ito ni Eduardo. Habang binabasa, unti-unting lumitaw ang isang malupit na ngiti. Itinaas niya ang dokumento, parang sandatang isasaksak. O heto na, hampas lupa, sabi niya malakas at mabagal, mukhang may patunay na hindi ka naman talaga legal na tagapagmana. Tumigil ang mundo, nayanig ang buong silid, parang bumuka ang lupa sa paanan ni Roberto. Sumigaw si Eduardo, ayon sa ulat ng civil registry, hindi kailanman inirehistro ng lolo mo ang sinumang direktang anak. Kaya't sa mata ng batas, hindi ka kinikilalang tagapagmana. Mga hiyaw, mga bulungan, may mga magsasakang napatulala, may ilan na agad na nagnggit-ngit. Mabilis na sinunggaban ni Garcia ang pagkakataon. Narinig niyo mismo, hindi lang peke ang argumento ng taong ito, wala siyang legal na katayuan. Sumabog ang korte sa kaguluhan. Mga sigawan, mga palakpakan, ilang estudyante ng batas, halos mapunit ang papel sa bilis ng pagsusulat. Pinalo ng mahistrado ang mesa. Kaayusan! Ipinag-uutos ko ang katahimikan sa korte. Ngunit lumusong pa rin si Eduardo. Tama na, wala siyang karapatang manatili rito. Mga gwardiya, ilabas siya. Lumapit ang dalawang tagabantay. Hawak ni Roberto ang kanyang kwaderno, nanginginig ang dibdib sa galit at kaba, at bigla sumigaw siya. Isang sandali! Tumigil ang mga tagabantay, lahat ay napalingon sa kanya. Huminga ng malalim si Roberto at malinaw niyang sinabi, hindi inirehistro ng lolo ko ang kanyang mga anak dahil hindi siya kailanman nagtitiwala sa mga opisina ng gobyerno na laging panig sa mayayaman. Pero ang kakulangan sa papel ay hindi binubura ang dugong dumadaloy sa akin. Isang alon ng pag-angat ang naramdaman sa silid. Mula sa likod, may sumigaw na babae. Apo yan ni Alfredo Flores. Kilala ko siya mula pa nung sanggol siya. Sumunod ang isa pa. Nakita ko siyang nagtatrabaho sa bukid kasama ang lolo niya. Mula pa nung halos di pa siya marunong maglakad. Itinaas ng mahistrado ang kamay. Ang patotoo ng komunidad ay may bigat sa batas. Hindi nabubura ng kakulangan sa tinta ang isang angkan. Nanlamig si Eduardo, ngunit pilit pa ring pinatatatag ang sarili. Hindi sapat yan, aniya, garalgal ang tinig. Kailangan namin ng konkretong ebidensya. Humakbang si Roberto. Mula sa kanyang kwaderno, inilabas niya ang isang tupi-tuping papel. May ebidensya ako. Sumingkit ang mata ni Garcia. Anong klaseng ebidensya? Dahan-dahang binuksan ni Roberto ang marupok na papel. Ito'y liham na isinulat ng lolo ko sa mga huling buwan ng kanyang buhay. Isinulat niya rito kung paano niya ako pinalaki, tinuruan akong mahalin ang lupa at hiniling sa akin na ipaglaban ang pinaghirapan niya. Tumahimik ang silid, ni hininga ay tila walang gumagalaw. Lumapit ang mahistrado. Ibigay mo sa akin. Maingat na iniabot ni Roberto ang liham. Pinag-aralan ito ng mahistrado, mabusisi, mula sulat hanggang papel. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingin siya sa lahat. Ang sulat kamay ay halatang mula sa matandang tao. Ang papel ay tugma sa panahong isinusuko raw ang lupa. Mahalaga ang liham na ito. Maaring maging mapagpasyang ebidensya.
Sumugod si Garcia. Tutol ako, isang personal na liham lang yan, walang selyo o notaryo. Humarap sa kanya ang mahistrado, seryoso. Maaaring totoo, pero minsan ang katotohanan ay hindi nakaselyo. Kapag ang liham ay nagpapahayag ng huling kalooban, kapag ipinapakita nito ang buhay na nakatali sa lupa, may bigat ito sa batas at sa moralidad. Muling sumabog ang palakpakan, mas malakas ngayon. Pinukpok ni Eduardo ang martilyo, ngunit mahina na ang bawat tunog. Lumiit siya sa gitna ng silid na ngayoy binaha ng katotohanan. Muling nagsalita si Roberto, puno ng damdamin ang tinig. Hindi kailangan ng lolo ko ng notaryo para mahalin ang lupa. Ang kanyang buhay, ang kanyang pawis, ang kanyang pamana, yon ang kanyang selyo. Mabagal na tumango ang mahistrado, tumama ng malalim ang mga salitang iyon. Humakbang pabalik si Garcia, halatang nag-aalangan. Ngunit bago tuluyang umatras, may huling hakbang pa siyang ginawa. Kung ganon, sigaw niya, humarap tayo sa sukdulan. Kung totoo ang pagkatao ng taong yan, patunayan niya sa pamamagitan ng tunay na ebidensya. DNA test, legal na dokumento, sertipikasyon, may maipapakita ka ba, hampas lupa? Tumigil ang mundo, isang tulis, isang lason, isang kutsilyong tinulak sa kahinaan. Tumingin si Roberto sa lupa, wala siyang pera, walang test, walang sertipiko, tanging katotohanan at mga salita. Ngumisi si Garcia, eksakto sa iniisip ko, walang papel, walang patunay, puro talumpati lang. Nagumpisa ang bulungan sa silid, ang pag-asa ay unti-unting yumuko sa bigat ng duda. Kinuyom ni Roberto ang kanyang kamao. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Hinahalukay ang isip, mayroon ba siyang maihaharap? Kahit ano, kahit isa. Pagkatapos, mula sa basag na bintana sa likod, isang tinig ang umalingaw-ngaw. Ako ang magpapatunay. Isang lalaki ang lumitaw. May edad ang mukha, ngunit matatag ang tindig. May daladalang katahimikan at dangal. Isang taong ginagalang sa maraming henerasyon. Sabay-sabay na lumingon ang buong korte. Napatigagal si Eduardo, nanigas si Garcia at si Roberto. Ang puso'y tumigil sa isang saglit at muling tumibok ng may pag-asa. Sapagkat ang lalaking lumusong mula sa karamihan ay walang iba kundi ang dating notaryo ng bayan. Nagulat ang buong silid. Umalingaw-ngaw ang mga bulungan habang dahan-dahan siyang naglakad papunta sa gitna. Bit-bit ang kanyang tungkod na kahoy. Mabagal ang mga hakbang, ngunit puno ng bigat ng dating kapangyarihan. Si Don Ramon Valdez, bulong ng ilang magsasaka, punong-puno ng pagkamangha. Ang notaryo nun pa, marami ang naniwalang patay na siya. Itinaas ni Ramon ang kanyang kamay at tahimik na ang silid. Ang kanyang tinig, bagamat may edad, ay malinis at matatag. Hindi pa ako patay. At habang may hininga pa ako, hindi ko hahayaang manatiling ilibing ang katotohanan. Tumindig bigla si Hukom Eduardo, halatang nayanig. Kawalang galang ito. Wala siyang karapatan sa kwartong ito. Ngunit itinaas ng mahistrado ang kamay. Pinutol siya. Pakikinggan natin siya. Ang patotoo ng isang notaryo, kahit retirado, ay may bigat pa rin. Tumigil si Don Ramon sa gitna ng silid. Tinitingnan si Roberto ng may habag at respeto. Kilala ko ang lolo mo, hiho. Hindi siya basta-bastang magsasaka. Isa siyang taong may dangal. At naroon ako. Masasabi kong buo ang paninindigan, hindi niya kailanman isinuko ang lupa. Gumulong sa silid ang reaksyon, mga bulungan, mga tango, parang apoy na kumalat. Sumingit si Garcia, malakas ang boses, puno ng panlalait. Walang pinapatunayan yan. Isa ka na lang matandang retirado, nakupas ang alaala. Ngunit hindi natinag si Don Ramon. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang isang itim na leather na notebook. Bahagyang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit ang kanyang mga matay matalim. Ito ang personal kong tala, Ania. Bawat dokumentong hinawakan ko ay nakatala rito, at sa mga pahinang ito may isang malinaw na wala.
Walang kahit anong pagbitiw sa lupa ni Alfredo Flores. Tumayo agad ang maestrado. Ibigay mo sa akin. Lumapit si Don Ramon at marahang inilapag ang notebook sa gitnang mesa. Binuksan ito ng maestrado at nagsimulang magbasa. Pahina bawat pahina, sulyap bawat linya. Bumalik ang tensyon. Lahat ng magsasaka ay yumuko, nakaabang. Ang mga estudyante ay tumayo, mabilis ang tibok ng puso ni Roberto. Pagkaraan ng ilang minuto, tumingala ang maestrado. Ang register na ito ay may tamang mga petsa, may personal na selyo ng notaryo, at ang sulat kamay ay tumutugma sa iba pang opisyal na tala. Sumabog ang silid, palakpakan, sigawan, may mga umiyak, may mga sumigaw. Sabi na nga ba, sinungaling sila. Sumigaw si Eduardo, pinupukpok ang martilyo. Tahimik! Perya na ba ito? Ngunit wala nang sumusunod sa kanya. Nalulunod na ang kanyang tinig sa katotohanang lumalakas sa paligid. Si Garcia panlabas ay kalmado pa rin pero halatang nag-iisip. Pwede namang peke yan. Baka kahapon lang sinulat ang lahat ng yan. Laso ng tono. Umangal ang madla, ngunit itinaas ni Don Ramon ang kanyang tungkod. Nananawagan ng katahimikan. Gusto mo ng ebidensya, Ania? Pumunta kayo sa Municipal Archives. Nandoon ang mga orihinal na kopya. Nag-aalikabok sa basement. Ihambing nyo. Nakasulat ang katotohanan hindi lang sa alaala, kundi sa tinta. Tumango ang maestrado. Magpapadala tayo agad ng opisyal na kahilingan upang suriin ang mga tala. Kumuyom ang panga ni Garcia. Alam niya ang ibig sabihin nito at hindi iyon maganda. Lumapit si Roberto kay Don Ramon, nanginginig ang tinig. Maraming salamat, Don. Sa pagtindig, sa pagsasalita ng totoo, ipinatong ni Don Ramon ang matatag na kamay sa kanyang balikat. Huwag akong pasalamatan. Pasalamatan mo ang lolo mo. Kailanman ay hindi niya pinayagang dungisan ng kasinungalingan ang kanyang pangalan. Tumalikod si Eduardo galit na galit at sumigaw sa mga gwardiya, paalisin ang matandang iyan sa kwartong ito. Ngunit tumindig ang maestrado, sobrang lakas ng kilos. Natumba pa ang kanyang upuan. Walang gagalaw. Habang ako ang namumuno rito, walang sino man ang pipigilan sa pagsasabi ng katotohanan. Niyanig ng palakpakan ang buong silid. Bumagsak si Eduardo sa kanyang upuan. Talo, walang kapangyarihan. Sa sandaling yon, tumayo ang isang batang estudyante ng batas. Isang tahimik na nanonood mula umpisa. Nakita ko ang eksaktong rehistro na, yan, sigaw niya. Naka-archive ito sa universidad. May mga kopya sa law library. Pwede nating ikumpara. Muling tumango ang maestrado. Magpapadala tayo ng team upang agad na beripikahin ng mga tala. Sinubukang magsalita ni Eduardo, ngunit ang kanyang tinig ay nabasag. Wala na siyang kapangyarihan. Huminga ng malalim si Roberto. Sa wakas, ang katotohanan ay umaahon, tulad ng liwanag pagkatapos ng mahabang unos. Ngunit alam niya sa puso, hindi pa tapos ang laban. At pinatunayan ito ni Garcia. Humakbang siya, malamig pa rin ang anyo. Paalala sa lahat, Ania, dahan-dahang bumulong sa buong silid. Kahit totoo ang mga dokumento, kahit sumigaw ang bayan, alalahanin ninyo ito. Ang hasyenda ay hindi lumalaban gamit ang papel. Lumalaban ito gamit ang kapangyarihan at ang kapangyarihan ay hindi laging sumusunod sa hukuman. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumalot sa buong hukuman. Tila binuhusan ng malamig na tubig ang apoy ng pag-asa. Pumasok ang takot, dahan-dahang gumapang sa mga mukha ng mga magsasakang nagkatinginan sa pagkabahala. At para bang tinawag ng mga salita ni Garcia, tumunog ang mga kampana sa plaza, mabilis, paulit-ulit, puno ng babala. Bumukas ng marahas ang pintuan ng korte. Isang lalaki ang sumugod sa loob, hingal na hingal, sumisigaw. Armado ang mga tauhan ng hasyenda, pinalilibutan nila ang korte. Parang kidlat ang tama ng balita. Ang bulungan ay naging sigawan, takot, galit at kaguluhan ng sabay-sabay. Nagunahan ang mga tao sa basag na mga bintana, nagtutulakan, pilit na sumisilip at naroon nga sila.
mga sakay sa kabayo, mga sombrero'y anino sa matitigas na mukha. May mga ripleng nakasukbit, tahimik na nakatingala sa gusali. Ang mga kapatas ng hasyenda, biglang tumindig si Hukom Eduardo tila nabuhayan, may ningning sa kanyang mga mata. Kita nyo, sabi niya, may madilim ng ngisi. Ang kaayusan ay kailangang mapanatili at narito sila para tiyakin iyon. Sumigaw ang isang babae sa likuran, banta ito, narito sila para patahimikin tayo. Tumayo ang maestrado, boses ay dumagundong. Kapag tumuntong sa silid ang mga armadong yan, lumalabag sila sa batas, hindi yumuyuko sa takot ang hukuman na ito. Ngunit si Garcia, malamig gaya ng yelo, ay sumabat. Wala namang sinabing papasok sila, pinoprotektahan lang nila ang interes ng kanilang amo. Parang apoy ang linya na yon. Sumigaw ang mga tao, nagsitaasan ng kamao. Nagkagulo ang buong silid, umatras ang ilang estudyante mula sa bintana. Ang mga clerk ay nagmamadaling mag-impake ng dokumento. Sa gitna ng unos, nanatiling nakatayo si Roberto. Huminga siya ng malalim, alam niyang ito na ang huling baraha ng hasyenda, pananakot. Kung iniisip nilang mabubura ng mga baril ang katotohanang lumabas dito ngayon, nagkakamali sila. Sa labas may sandata sila. Pero sa loob, hawak natin ang katotohanan. Muling sumabog ang palakpakan, tumango ang mahistrado, mata ay mabigat sa paninindigan. Ako ang may jurisdiksyon sa kwartong ito. Walang lalabas, walang papasok, maliban kung ako ang magsabi. Sa labas, sinimulang patumbukin ng mga kapatas ang lupa gamit ang dulo ng kanilang mga riple. Ang bawat tud ay parang tambol ng digmaan. Ngumisi si Eduardo tila nasisiyahan sa kaguluhan. Tingnan natin kung gaano katagal ang tapang mo hampas lupa. Kapag mga bala na ang nagsimulang magsalita, lalong hindi na matiis ang tensyon. May mga batang umiiyak. Ang mga lalaki nagsisiksikan, naghahanda at pagkatapos tumindig si Don Ramon. Inangat ang kanyang tungkod, tinig ay payat ngunit malinaw. Huwag kayong magpadala sa takot. Nakakita na ako ng mga tirano na bumagsak sa mas kaunting dahilan. Ang hustisya ay nangangailangan ng mga taong matapang na lumaban at tumestigo. Ang kanyang mga salita ay parang timon sa gitna ng bagyo. Nagpatatag ng loob. Lumapit si Roberto sa mahistrado, may ibinulong. Tumango ang matanda, mabigat ang pag-unawa. Tama ka, mahinang sabi ng mahistrado. Pero anumang padalos-dalos ngayon, maaari nilang gamitin laban sa atin. Narinig ni Garcia, lumapit siya tila isang lobo na nakasense ng kahinaan. May alok ako, ani Garcia, dulas ang tono. Isuspindi ang sesyon, pauwiin ang lahat bukas. Kapag kalmado na ang lahat, ituloy natin. Nag-ingay ang mga tao. Gusto nilang pauwiin tayo para itago ang totoo sa likod ng saradong pinto. Itinaas ni Roberto ang kamay. Tumahimik ang silid. Naglalagablab ang kanyang titig. Kapag umalis tayo ngayon, hindi na tayo makababalik. Lahat tayo'y alam yan. Hindi sila naghihintay ng kapayapaan sa labas. Naghihintay sila ng katahimikan natin. Tahimik na tumingin sa paligid ang mahistrado at dahan-dahan siyang tumango. Kung ganun magkaisa tayong manindigan. Muling pinalakpak ni Eduardo ang martilyo, mapanirang ningning sa kanyang mata. Gawin ninyo ang gusto nyo, pero sa labas may desisyon ng naganap at dito sa loob salita lang ang meron kayo. Tingnan natin kung tatagal ang salita laban sa bala. Bigla isang malakas na crash. Yumanig ang isa sa mga gilid na pintuan, tinatangkang pasukin ng mga tauhan ng hasyenda ang loob. Nagmadali ang mga magsasaka, nagdala ng mga bangko, pinagtulungan harangan ang pinto. Sa gitna ng kaguluhan, tumayo sa isang bangko si Ernesto, ang mamamahayag. Sumigaw sa gitna ng ingay, kailangang malaman ng bayan ang nangyayari dito. Kung makarating lang ako sa opisina ng telegrama, maipapadala ko ang balita. Tumalikod si Roberto sa kanya, matindi ang tingin. Kaya mo ba? Oo, sagot ni Ernesto. Kailangan ko lang makalabas ilang metro lang. Kapag nakalusot ako, malalaman ng buong mundo ang katotohanan.
Nagkaroon ng mainit na pagtatalo, delikado, ngunit kailangan. Sa labas, sinimulan ng sindihan ng mga kapatas ang mga sulo. Kumikinang ang apoy sa basag na salamin, nagbubuga ng aninong parang multo sa mga dingding. Pinalo ng maestrado ang mesa gamit ang palad. Hindi ko papayagang masunog ang hukumang ito. Ngumiti si Garcia, malamig pa rin. Hindi nila kailangang sunugin, kagalang-galang. Ang takot ang magpapaalab nito para sa kanila. Kinuyom ni Roberto ang kanyang kamao. At pagkatapos ang kanyang boses ay dumagundong. Kung gayon, hayaang pumasok sila. Hindi kami uurong, deklarasyon ni Roberto, matatag ang boses. Ang kwartong ito ay hindi magiging libingan ng katotohanan. Palakpakan, matalas, kontrolado, ngunit puno ng galit na pilit na pinipigilan. At bigla, isang putok ng baril, mabilis, masakit. Ang alingaw-ngaw nito'y tila kidlat na sumira sa katahimikan ng hukuman. Sa labas, nagkagulo ang mga kabayo. Nagkalampagan ng mga yabag sa mga batong kalsada. Sa loob, napatigil ang lahat. Yumakap ang mga ina sa kanilang mga anak. Nanggigil ang mga lalaki, nanlilisik ang mga mata, ang mga estudyante ng batas, pumuti ang mukha, hindi makapaniwala. Pumutok sila, sigaw ng isang tao mula sa basag na bintana. Yumuko si Hukom Eduardo, ang mukha'y puno ng malisyosong tuwa. Babala ko yan, Aniya, mababa ang tinig, puno ng banta. Hindi laging tinta ang ginagamit sa batas, minsan apoy at dugo. Umuugong ang galit sa silid. Tumindig ang maestrado, dinagundong ang palad sa mesa. Krimen ito, inuutusan ko ang mga guwardiya, alisin ang armas ng mga tao sa labas at dakpin sila. Ngunit natigilan ng mga guwardiya, ilan ay gumalaw, ang iba'y hindi, ang kanilang katapatan. Hati, pumasok ang takot. Humakbang si Roberto, mukha'y mahigpit, tinig ay parang martilyo. Hindi natin pwedeng hayaang mangyari ito. Kapag nanaig ang takot ngayon, lahat ng sinabi natin, lahat ng napatunayan natin mawawala. Sumagot ang madla na parang bagyo, sigawan ng suporta. Itinaas ni Don Ramon ang kanyang tungkod, tila watawat ng laban. Isulat niyo ito. Sigaw niya, tinig ay nanginginig ngunit matatag. Ang hasyenda ang may bitbit ng mga rifle. Ang sa amin, katotohanan. At kung matalo kami rito, dapat malaman ng buong mundo kung sino ang bumaril. Sumugod si Ernesto, ang mamamahayag, hawak ang kanyang kwaderno. Kailangan ko nang umalis, aniya puno ng pangamba. Kailangan kong makarating sa telegrapo bago nila maputol ang komunikasyon. Bukas, dapat malaman ng buong bansa ang nangyari rito. Pinagdebatehan ng mga tao. Patiyaya yan. Walang ibang paraan, kailangan niyang pumunta. Tinitigan siya ni Roberto. Ihahatid kita hanggang pinto, anya. Kung may panahon na kailangang itaya ang lahat, ngayon yon. Ngumisi si Garcia sa anino. Sige, subukan niya. Kapag bumagsak siya sa bala, doon ninyo matutunan. Hindi pinapatigil ng salita ang bala. Sumigaw ang galit. Ngunit itinaas ni Roberto ang kamay. Katahimikan. Mas matagal ang buhay ng salita kaysa sa bala, aniya. Nabubuhay sila sa alaala, sa mga libro, sa puso ng bayan. Tumitig si Ernesto na mamangha, puno ng pasasalamat. Kapag naipadala ko ito, hindi ka na basta magsasaka. Ikaw na ang magiging tinig ng isang sambayanan. Nagningas ang tensyon sa hangin. Sa labas, sumasayaw ang mga anino ng sulo sa basag na bintana. Isa pang putok, mas malapit na. Tumalikod ang maestrado sa mga guwardya. Hayaan niyong makalabas siya. May buong pahintulot ko siya. Nagatubili ang mga guwardya, ngunit tumabi sila. Dahan-dahang bumukas ang gilid na pinto. Ang dilim sa labas ay binasag ng liwanag ng apoy. Huminga ng malalim si Ernesto, tila sundalong nasa gilid ng digmaan. Handa na ako. Aniya, ang tingin ay kay Roberto. Ipinatong ni Roberto ang kamay sa balikat niya. Hindi mo ito tinatakasan para sa sarili mo. Tumatakbo ka para sa aming lahat. Tumango si Ernesto at tumakbo pa palabas, tinatabingan ng mga magsasakang ginamit ang sariling katawan bilang panangga. Sa loob, natigilan ang lahat. Sa labas, kabayo, sigawan,
pagkakabanggaan at pagkatapos katahimikan. Tumawa si Eduardo malamig. Makikita nyo, hindi siya makakarating. Tumingin lamang ang mahistrado. Wala nang sinabing kahit ano. Lumipas ang mga minuto. Bawat segundo tila isang siglo at pagkatapos sumabog ang gilid na pinto. Isang binatang magsasaka ang sumugod sa loob, hingal na hingal, umiiyak habang sumisigaw. Nakarating siya, nakapagpadala ng mensahe, na ipadala na sa buong bansa, umugong ang silid sa galak, sigawan, luha. Maging ang ilang gwardiya ay napangiti sa gitna ng tensyon. Pumikit si Roberto. Ang dibdib ay umangat, buhay ang pag-asa, ngunit sandali lamang ang katahimikang iyon. Isa pang gwardiya ang dumating mula sa pangunahing pintuan, maputla, nanginginig ang boses. Kakagalang-galang, lumingon siya sa mahistrado. Nalaman ng mga tao ng hasyenda ang tungkol sa mensahe, nagkakarga na sila ng bala, katahimikan. Malamig, ganap, sa labas, mga klik, ang tunog ng dos-dosenang ripleng inihahanda. Pumikit si Roberto. Huminga, binuksan ang kanyang kwaderno. Alam niyang ang susunod niyang salita. Maaring iyon na ang huli. Sa labas, kumikislap ang apoy sa basag na salamin, nagbubuga ng mahahabang aninong sumasayaw sa dingding. Sa loob, ang mga tao ay nagsisiksikan, hindi dahil sa takot lang, kundi sa isang layunin. Handa na ang mga rifle sa labas, ngunit sa loob, ang katotohanan ay muling magsasalita. Bumangon si Hukom Eduardo mula sa kanyang upuan, namumula ang mukha sa tagumpay, kumikislap ang mga mata sa sadistikong kasiyahan. Tapos na ang palabas, aninya, naghihintay ang realidad sa labas. At ang mga tumatayong kasama ng lalaking ito, hindi lalabas nang hindi napaparusahan. Nag-alo ng pagkabigla at galit sa korte, may tumulak patungo sa pintuan, mga kamaong nakakapit dibdib na kumakabog. Ngunit itinaas ni Roberto ang kamay. Hindi, tumunog ang kanyang tinig, kalmado at matibay. Kung sasagot tayo sa dahas, talo tayo. Hayaan niyong gamitin nila ang rifle, gagamitin natin ang batas. Nasa ating panig ang hustisya. Muling tumahimik ang silid. Pinagmasdan siya ng mahistrado, halatang naantig sa lakas ng pagpipigil ni Roberto. Dagdag pa niya, ngunit kailangan nating lumaban ng may bait. Hindi natin hahayaang maging lugar ng masaker ang hukuman na ito. Lumakad si Don Ramon ng ilang hakbang. Kumakatok ang tungkod sa sahig, parang metronomo ng determinasyon. Alam na ng mundo ang nangyayari rito, sigaw niya. Nakapagpadala na ang mamamahayag. Kung may masaktan man sa amin, lulubugin sila ng katotohanan. Napailing si Garcia, tinig niya nilalabnaw ng panlait. Katotohanan? Bulyaw niya. Hindi pinapatigil ng katotohanan ang bala. Pagdating ng dyaryo, kayo na lang ang malilimot. Pinukpok ng mahistrado ang mesa ng galit, ngunit lumapit si Roberto, titig niya'y bakal papunta kay Garcia. Maaaring patahimikin ng bala ang tinig, ngunit hindi ang nakasulat, at ang nakasulat, hindi namamatay. Sumunod ang isang malubhang katahimikan, tumulak ang mahistrado pasulong. Mula ngayon, aniya, ang hukuman na ito ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Mananatili ito hanggang dumating ang National Guard. Namuti si Hukom Eduardo. Hindi mo magagawa iyan. Inaalis mo ang aking kapangyarihan. Sigaw niya. Hindi kumunot ang mukha ng maestrado. Hindi, sagot niya ng pantay. Ipinangangalaga ko ang hustisya bago mo ito sirain. Sa labas, pumapadyak ang dulo ng mga rifle sa pintuan. Sa loob, nagtutulungan ang mga magsasaka. Binubuo ang mga bangko at mesa para barikaduhin ang mga pasukan. Pinatatag ng mga estudyante ng batas ang mga pintuan gamit ang mabibigat na aklat at mga kahoy na poste. Lalong lumapot ang hangin, bawat hininga ay isang anyo ng paglaban. Nasa gitna, itinaas ni Roberto ang kanyang kwaderno, parang bandila sa digmaan. Tandaan ninyo ito, sigaw niya. Hindi tayo nag-iisa, bahagi tayo ng isang mas malawak na bagay. At kapag nagsalita ang kasaysayan tungkol sa atin, hindi nila sasabihin na talo tayo, kundi isang bayan na tumindig.
Tumunog ang malalakas na hagod ng paa, nanliligalig ang sahig sa bigat ng kanilang determinasyon. Humarap si Hukom Eduardo kay Garcia na wari nagmamakaawa. Gumawa ka ng paraan, hindi natin pwedeng hayaang maging martir ang lalaki. Tumigas ang mukha ni Garcia, unti-unti niyang inilabas ang isang tiniklop na dokumento. Sige, hampas lupa, wika niya. Tingnan natin kung paano mo ipagtatanggol ang sarili laban sa pagtataksil. Binuksan niya ang papel at itinataas. Ito ay isang kasunduan sa pagbebenta. Nilagdaan 3 buwan na ang nakalipas ng iyong pinsan, si Mario Flores. Inamin niya ang hasyenda bilang may-ari. Nagkatinginan ng mga tao, parang kulog ang dumaan sa mga magsasaka. Itanggi mo! Malamig ang sigaw ni Garcia. Itanggi mong nilinlang ka ng sariling dugo. Pinukpok triumphant ni Eduardo ang martilyo. Ang dokumentong iyon lang ang sapat para wasakin ang kaso mo. Sumiklab ang sigawan, mga paratang ng pagtataksil, kaguluhan. Nagumandar ang mahistrado at nagpatawag ng katahimikan. Seryosong sinuri niya ang dokumento, kumunot ang noo. Ang sulat kamay ay hindi tumutugma sa mga nakaraang tala ni Mario Flores, ani niya. Nagkagulo ang puso ni Roberto. Sandali, may naalala siya. Minsang sinabi ni Mario sa kanya, "Huwag pumirma ng anuman nang hindi ipinapakita sa iyo. Kung gusto nilang bilhin kami, manlilin lang sila." Peke ito, sigaw ni Roberto. Hindi kailanman pipirma si Mario. Kilala ko siya. Itinaas ang kilay ni Garcia. Ngayon, inaakusahan mo ba ang hukuman ng pagpapakita ng hindi totoong ebidensya? Wika niya. Muli nag-uumigting ang bulungan, galit at takot magkahalong bumabalik. Marahang isinara ng mahistrado ang dokumento. Isa sa ilalim ito sa forensikong pagsusuri. Walang desisyon hanggat hindi napapatunayan ang katotohanan. Ngumiti si Garcia ng malamig. Sige, suriin ninyo ang anuman. Pero bago dumating ang katotohanan ninyo, boom! Ang mga pangunahing pintuan ay umungol, yumuko sa lakas ng panimulang pagtulak. Sa labas, sumigaw ang mga kapatas ng utos. Kumikintab ang mga riple sa liwanag ng sulo. Sa loob nagbanggaan ang takot at galit. Muling itinaas ni Roberto ang kanyang kwaderno. Tayo'y lumalaban. Hindi natitinag ang katotohanan ng bala o tabak at saka isang putok. Ngunit ang putok na ito galing mula sa loob. Tumagos ito sa hukuman na parang kidlat na nakakulong sa bato. Sandaling tumigil ang lahat. Pagkatapos, isang nakakatakot na sigaw. Isang lokal na guwardya ang bumagsak, dugoy umaagos mula sa kanyang braso. Nagwala ang takot, nagtakbuhan ang ilan, nagkubli ang iba. Sino ang pumatay? Sino ang bumaril? Usisa ng madla. Naghahanap ang mga mata sa buong silid hanggang tumigil sa isang lalaki, isang binatang nakasuot ng damit ng kapata, nakatayo sa gitna ng mga guwardya. Baril sa kamay, umuusok pa ang baril sa kanyang palad. Sumigaw ang buong korte, sumugod ang mga magsasaka sa lalaking bumaril. Ngunit itinaas ni Roberto ang parehong kamay at sumigaw, "Wag, hindi sa dahas. Alisan siya ng armas. Ngayon na!" Sigaw ng mahistrado. Hinuli ng mga gwardya ang lalaki habang isinusuko ang baril. Dumura ito sa sahig at tumawa. "Sumigaw kayo ng sumigaw," anya. "Dosenang tulad ko ang nasa labas. Walang lalabas na buhay sa inyo." Tumindig si Hukom Eduardo, may ligaya sa kanyang malamig na mga mata. "Kita nyo," anya, laging nananalo ang takot. Ngunit sa pagkakataong ito, nalunod ang kanyang mga salita. Hindi umatras ang mga tao. Naghawak kamay sila, nagkabit-bisig, at nagsimulang umawit, isang awit ng pagkakaisa, ng pagsuway. Umangat ang kanilang tinig tulad ng bagyo, puno ng lakas na mas malakas pa sa putok ng baril, pagtutol. Nagkatinginan si Eduardo at Garcia, litong-lito. Hindi nila inaasahan ito. Hindi sila handa sa pag-asa. Sinamantala ng mahistrado ang pagkakataon. Makinig ang lahat. Sigaw niya, tinig na lumalagpas sa sigawan.
Natawagan na ang National Guard, paparating na sila at ipinapahayag ko sino mang susubok lumusob sa mga pintuang ito ay ituturing na kaaway ng Estado. Akala mo ba darating sila sa oras? Malamig na tugon ni Eduardo. Hindi sumagot ang maestrado, ngunit sa kanyang mga mata may apoy. Lumapit si Roberto sa gitna, hawak pa rin ang kanyang kwaderno, hindi na bilang ebidensya kundi bilang simbolo. Sumigaw siya, "Ngayong araw, tinangka nilang patahimikin tayo gamit ang kasinungalingan, huwad na dokumento at bala. Ngunit hindi ako nag-iisa. Kasama ko kayo at kasama ninyo ako." Sumabog sa tuwa ang mga tao. Pinupukpok ni Eduardo ang martilyo sa matinding galit, wala nang nakikinig. Binuka ni Garcia ang bibig, ngunit nalunod ng tinig ng bayan. At pagkatapos, isang bagong tunog. Hindi baril, hindi sigawan, trompeta, tambol. Yapak ng sundalo, dumating na ang National Guard. Sa labas, nagtakbuhan ang mga tauhan ng hasyenda. Nalaglag ang mga sulo. Isa-isang namatay ang apoy. Hanggang sa ang tanging natira ay ang tunog ng mga kabayong umaalis. Sa loob ng korte, naputol ang tensyon. May mga sumigaw, may mga umiyak, may mga nagyakapan, may mga pumalakpak. Huminga ng malalim ang maestrado at nagsalita. Magtatagumpay ang hustisya. Ang kasong ito ay aakyat sa High Court. Lahat ng ebidensya ay itatala. At nangangako ako, hindi mabubura ang nangyari rito. Bagsak sa upuan si Hukom Eduardo, talo. Nakatayo si Garcia, hindi makapagsalita. Nanlilimahid ang mukha, nakakuyom ang panga. At si Roberto lumapit pasulong. Hawak ang kwaderno, matay puno ng luha. Hindi ko tagumpay ito, aniya. Para ito sa aking lolo, para sa mga magsasakang inapi, para sa bawat isa na sinabihang hindi kanila ang batas. Muling umalingaw-ngaw ang awitin, mas malakas, mas buo, isa ng awit ng dangal.